What's up mga katuto? Magandang araw po sa inyong lahat sa mga manonood. Panibagong vlog, panibagong review na naman po tayo ngayong araw. And then, dito po sa atin nasa harap na po natin ang Flame 150i. Yan mga katuto. Etong motor na to, ito yung isa sa pinakamagandang release ng Rusi. Yon mga katuto. So bale, dito pala tayo sa Rusi, Lawag, Santa Balbina. Yan po ang kanilang display. Meron din silang 400cc. Pero priority muna natin ang itong grabeng motor na to. Dito yung itong motor na to, ito yung nang agaw tingin sa akin dito. Hindi ako makapakali. So ito mga katuto, ipapakita ko at sabihin ko ang kanyang mga specs at magkano ba siya, and then magkano din ang kanyang monthly sa 36 years. So eto mga katoto, imomontage muna natin. Pasok ang intro. Ito po, sasabihin ko po sa inyo kung ano ang kanyang specs. Unang-una po ang kanyang engine. So ang kanyang engine is fuel injected 150cc. Ang kanyang injector is 2 holes, 2 to 3 holes. Di ko lang alam, pero yun yung alam ko. And then air cooled po siya mga katoto. Hindi pa siya water cooled. Wala pa hindi pa nailabas mismo sa mga outlets yung version 2 kasi ito air cooled pa lang to mga katoto. And then ang kanyang meron siyang kick assist. Kung mawalan man kayo ng ng baterya, syempre meron siyang kick na mapapaandar mo pa din yung motor. At saka ito pa mga katoto, ang pinakamaganda pa sa kanya is naka hydraulic braking system na rin. Ang kanyang disc brake is ganito ang kanyang design. Malaki, 3mm ang kanyang size. Maganda, sobrang ganda nito. Itong design nito sa disc brake niya. And nakatupat caliper na rin mga katoto. Kaya kahit man masyado kayo mabilis, kaya kanyang iligtas. Iligtas. Depende na lang sa pagdadrive ninyo mga katoto. Kasi ito nakatupat caliper, mas makapit yung kanyang braking system. And also ganun din sa likod, naka full hydraulic braking system na rin. Ganito rin ang kanyang design. Pakita ko. And then naka single pot caliper po siya mga katoto. Ng traditional. Yan. So ang pinagkaiba pa nito, ang kanyang brake master sa likod is iba to. Ibang design. Yan po. Kakaibang design po yan. And then naka-bended na rin para sa safety niya. safety. So kanyang brake fluid tank nasa likod rin para hindi siya masira. Nilagay ng Rusi dito sakto sa kanyang passenger footrest po mga katoto. And then next, ito natin sasabihin itong motor na ang kanyang suspension. Ano pa ang kanyang suspension? Naka telescopic fork na po ang kanyang harap, and also naka monoshock po. Naka monoshock rin. Yan po, hindi po siya adjustable mga katoto. Ang kanyang flarings din is meron siyang mga pa-curvy type. Maganda ang kanyang design. Ganon din. Tsaka meron siyang malaking butas dito para sa aerodynamic. Ganon din sa taas, sa kanyang batok. Meron siyang mga butas rin dito para sa aerodynamic at para hindi ka naman kawawa mag-drive mga katoto. And then sa kanyang flarings din, sa kanyang tapalodo rin sa harap. Ganon din, meron din design na may pa-curvy para sa aerodynamic. Tsaka quality nito, matigas, hard plastic. Di siya masyado mabibend. And then next, kanyang headlight is naka LED. Kanyang headlight. Ito yung kanyang signal light, left and right, park light or daytime running light. Ito po. And then sa kanyang headlight is ganon din, dalawa, hindi nga dalawa to eh. Tatlo rin. Tatlong LED to sa kanyang headlight mga katoto. And then ito pa mga katoto, ang kanyang kagandahan,
Meron na po siyang ready to diagnostic port. Meron na yata nakalagay. Ito. Di ko lang alam kung saan gagamitin to, pang remap o pang troubleshooting. And then next pa mga katuto, ang kanyang design sa kanyang gulong, yung mags. Grabe, napakaganda. Ibang-iba to sa mga ibang motor na mags. Kasi minsan yung mga mags ng iba, mags ng pang rider, mags ng pang RS, tsaka mags ng pang tawag nan sniper. Pero ito iba yung kanyang design. Meron siyang mga color black ito. Pwede mo siyang pinturaan, tapos meron siyang na ganitong effects niya na parang may guhit-guhit. Hindi ko alam tawag na ito. then meron, and then ito pa, bale meron siyang sticker sa tapulodo ng logo ng Rusi. And then meron siyang Flame 150i dito sa likod. Diyan po ninyo po makikita kung anong model po siya mga katuto. And then next po is ang kanyang sa likod. Ito. Napakaganda yung kanyang design. Yung brake light niya sa likod, tsaka separate na rin para makita yung niya. Makita yung signal light mo sa likod. Sa kanyang tapalodo, kaparehas na ito ng Honda RS. Grabe ang ganda. Then next, sizes ng kanyang gulong. Ang size po ang kanyang gulong dito sa harap is 70-90. And then, ganun din sa likod, 110. Teka. 110, 70, 17 ang kanyang size sa gulong sa likod. Malapad po mga katuto. Ito lapad malaki. While sa harap is medyo may kunting pagkalapad din. Pangharap talaga tong gulong nito. And then next po mga katuto, ang kanyang dashboard. So ito ang kanyang dashboard po. Makikita ninyo naman po. Pasensya na kayo kung hindi man masyado detalyado ang aking pag-review kasi I'm just a beginning reviewers po mga katoto. So, ito ang kanyang TFT display. Maganda na to mga katoto. Bale, di ko may papakita kasi wala siyang battery, hindi pa to activated. Then, ganito po talaga. And then sunod pa mga katoto, ito yung kanyang mga switches dito sa left. Yan, left and right switch. Horn, tapos off, park light at headlight po mga katoto. And then high and low. Tsaka sa right switch, nag-iisa lang yan is starter mga katoto. And then ang kanyang throttle response, grabe, malalim. Malalim. Tsaka kung may nagtataka kung mayroon ganito nito, yan po yung kanyang bar end anti-vibration po mga katoto sa kanyang handlebar, di ba? And then sa kanyang mga lever, yan yung clutch niya is malambot, pang isahan lang na kamay. Malambot po siya, naka-traditional clutch cable po mga katoto. Ganon din sa harap, naka-hydraulic, maganda, hindi masyado malayo sa kamay. Ganda yung ginawa ni Rusi dito. Then meron pa mga katoto, ang hindi ko pa nasabi, meron siyang ready na rin na USB port sa kanyang harap dito sa batok. Ayan po, naka-ready na po yan sa mga nalulubat sa daan. Pwede po sa inyo tong ganitong motor na underbone kung budget friendly ang hinahanap ninyo po mga katoto. So ito po ang aking sasabihin. Ang kanyang fuel capacity rin is 5.5 liters po mga katoto, ang kanyang fuel capacity. And then ang kanyang oil capacity is 1.1 or 1 liter ang kanyang oil capacity po mga katoto. And then ano po ang kanyang mostly tinatanong mga customers sa akin, how many liters or kilometer per liter ang kanyang nagagastar na gasolina. Ito po ang mostly sinasabi ko, 45 to 50 km per liter, depende sa pagmamanehan ninyo po. Kung waswasan, sige, kayang-kaya po ng 45 or 40 km per liter. Matipid po siya mga katoto, parang Honda Click or I don't know sa ibang mga motor. So ito pa lang yung nakita ko na pinakamatipid na underbone mga katoto. Ito na po ang kanyang monthly. Kung i-apply nyo po ang installment, papakita ko na lang sa screen. And then ang kanyang cash price, kung kukunin nyo na cash price is
69,000 pesos po ang kanyang cash price ng Rusi Flame 150i. Yan po mga katoto. So, ito po ang Rusi Flame 150i. Papakita ko sa kanyang ang buong katawan niya po. Yan. Very good looking. Yan po. Against the light lang kasi dito. So, ito po siya. Yan po mga katoto. And then, ganito din. Sa harap. Maganda. Yan po mga katoto. Pero, pwede po itong sakyan ng mga 5'3", 5'2". Pwede po siya, friendly user po ang Flame 150i. So, ayun lang po mga katoto. Maraming salamat po sa panonood ng ating video. For more reviews po sa mga Rusi units nila na motorcycles, mag-request lang po kayo sa comment below. And then don't forget to subscribe and click the bell icon for more upload videos. Ayan po. Ako po si Yelocano Motovlog. Maraming salamat po sa panonood. Peace out.